Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Hello, magandang hapon sa lahat ng ating tagapanood. Magandang hapon, Sir G.
Magandang hapon, Michelle, and magandang hapon sa lahat ng ating mga viewers for this afternoon dito sa Heart to Heart Show with Michelle and Sir G. Yes, welcome back to Legazpi City. Yes, and we're Sir so G. happy. Nandito na ulit kami. Oh, parang kailan lang. Sabay Parang ganun. kailan lang ang mga Parang kailan lang. Parang kanina nasa kalsada pa tayo, no? ang mga nilalakad natin ng Tumatakbo. mga malalayo, tatang worth it because exercise na rin natin, di ba, Oo Michelle? nga. Sabi ko nga kay Sir G, bakit ba pag nandito tayo sa Manila, parang pagod na pagod ako sa paglalakad. More on walking doon eh. Ang kagandahan nun Diba? kasi naiikot natin with that masasabi mong ano ka, refresh, talagang relax and Oo. rejuvenate. Marirelax ka talaga dun kapag naglalakad ka instead of magdadala ka ng sasakyan. Stress-free. Diba? At saka, masarap pa rin talaga. Though, nag-enjoy naman ako sa stay natin doon sa Maynila. Though yung stay natin doon ay work talaga, di ba? So, Work hindi talaga, po Michelle? totally bakasyon. Pero work, at the same time, Work pa rin. yung trabaho natin doon, nakapag-banding yung family. Kasi bihira nga tayong magkakasamang pamilya na nagta-travel. So, kung sa bahay naman, magkakasama kami, pero bihira kaming magkikita-kita. Kasi, di ba, kapag malaki yung bahay, di ba, Sir G? Meron kahit nandun sa kusina, ninyo nandun kadami, sa so sala. bihira kayo magkita. O kaya, Sa taas. hindi ako inspired magtrabaho sa kusina kasi ako lang yung nandyan. 'Di ba? Hindi ka inspired na maglaba kasi ikaw lang yung nandoon sa taas naglalaba. boring. Pero doon dahil nga condo unit yung tinitirhan natin doon, sobrang liit lang pero 'di ba? Nag-enjoy ako ng gusto kasi nag-enjoy ako maglaba. Ang dami kong nilabahan ng mga bedsheets. Kaya kung mga Pagdating, kasi bedsheet nga- ng ating kapit kwarto, gustong panglaba. Sunod-sunod po kasi yung guest, sunod-sunod yung guest na hindi nakapaglaba yung yung staff, 'di ba? So wala kasing time maglaba dahil doon lang naman naglalaba sa loob. sa unit, 'di Sa ba? unit. So syempre saan ka doon magsasampay na may guest. So kapag walang guest saka lang naglalaba. Kung hindi naman nagpapalaba sa laundry shop. So nandoon tayo. Since nandoon naman lang tayo, so lahat ng labahin talaga nilabahan ko kasi fully automatic lang naman yung yung washing machine. So ilalagay mo lang siya tapos isasampay mo na. Nag-enjoy ako kasi nandun lang kayo habang naglalaba ako, nandun lang kayo ni Teo, si Teo at ikaw, nandun nagti-TV, nanonood ng TV, si Bryant naman nandun sa kwarto na nandun lang din. 'Di ba? Abot kamay kahit magkukwentuhan kayo, nasa kwarto siya, nasa kusina ako naghuhugas ng pinggan, nagluluto, na kayo naman nasa sala. So nakakapagkwentuhan, yung parang yung bakasyon natin doon, yung kung baga nandun tayo para magtrabaho, pero nag-enjoy ako ng husto kasi na-feel ko Yung family. yung family, nandyan kayo. Kaya yung kasiyahan talaga, Sir G, ng isang tao, ng isang pamilya, hindi sa laki ng bahay, hindi sa laki ng Pera sa bangko. ng pera na hawak mo. Hindi sa laki ng kung anong meron ka. Yung simpleng pamumuhay, Simpleng na kompleto pamumuhay. kayo, na masaya, na tahimik, hindi nag-aaway. Though, may time kasi normal po sa isang nanay na mag-ingay. Normal yun nga, sabi nga ni Teo, di ba, nagtanong sa'yo, Oo. why is daddy, kapag si mami maingay, hindi ka kumikibo? Why are you Tapos- so chill, Dad? Oo, tapos sinagot mo, because I love mom. So nakakaano naman, kasi normal naman po talaga yon sa isang nanay, 'di ba? Na, tapos ang dami mong ginagawa, tapos bigla may nagpapasaway or kumbaga kakain na lang, hindi pa kumain o kaya sige na lang cellphone, yung ganyan, maiingay ka talaga. So normal yon na medyo maingay yung yung nanay. Thankful ako na ikaw, daddy, yung yung naging partner ko kasi kapag nag-ingay ako, hindi ka kumikibot. Tapos yun nga, nagtanong yung anak natin, because I love mom, kaya hindi ako, kumbaga, hindi ko pinapatulan si mami. Kasi kaming mga nanay, daan lang naman yung galit namin. Kumbaga, pag nag-ingay kami, daan lang yan. At saka minsan, nag-iingay kami kasi concern kami. Katulad niya, nagtimpla ka ng
ng tea, 'di ba? Oo. Hindi pa iniinom, syempre mag-iingay ka. Uy, inumin mo na yan kasi lalamig. Yun pala, gusto malamig. Then, you know what? Sabi ko pa nga sa kanya, when mommy's sleeping, that's the time I reason out. So I keep on saying, what? And then, Para walang away, no? he smiled, sabi niya, you make me happy, you make me laugh. Ako naman po, kapag si Sir G naman yung medyo may topak naman, ako naman yung hindi naman Oo. nagsasalita. Yung Pag big- ganyan kasi, Michelle, hindi ka, gumaganyan ka, hindi ka nagsasalita, nakaka-boring. Bored ako mag-react. Kasi So, walang kasagutan. Walang kasagutan. So, dumating na po So I kasi... keep my mouth shut na lang. dumating na po kami kasi sa point na ayaw na namin ng away. Yung kumbaga, dumarating pala yun sa point, di ba, Sir G? Oo. Kasi nung kabataan, parang kapag galit ka, magsasagutan talaga kayo. Kapag galit ako, galit ka, so magsasagutan tayo, galit ka, galit na rin ako. So, dumarating pala yung point na so magkakaintindihan na Oo. lang kayo na iintindihin mo na lang yung partner mo, mainit lang yung ulo nito ni Mami kasi It's because pagod I learned my mistakes. Yeah. Pagod at gutom. Ako naman, kapag siya naman, yung medyo sumagot ng hindi maganda, ibig sabihin, baka pagod din at gutom ito. So, hainan mo na lang ng pagkain, di ba? Yung pagkain na manghang. Ganun ba yan? Na yung mauubo siya yung sa walang sobrang, lasa? sa sobrang At ang nakakatuwa pa po kasi Yung ako... totong? Yung mapait? Yung Yung ganyan, magaling? oo. Anuhan mo na lang, At saka yung nakakatuwa pa po nito, hindi ako marunong magluto talaga, sa totoo lang. Pero nung time na nagluto ako doon Uy, ng egg, that's the best. kahit matabang, yung lagi talaga dyan yung the best talaga na egg na natikman ko. Oh. Diba? Yung parang instant na. Pero ako naman, alam ko naman, binobola lang ako eh. Kaya sabi ni Tayo, bakit ka nagbabamit, Dad? Sabi ko, it's the best. Sabay ganun. Kaya nga, so we're so happy. Yun talagang pinaka-importante sa isang pamilya, Mizel, ang magkaroon ng time together. And sinasabi ko sa iyo na, yun ang pinaka-yaman na hindi sa'yo mananakaw. It's Oo because nga. Ako nga, sabi ko nandun nga, yung- di ba? Parang yung presence ng ang bawat saya isa. ko, di ba? Sabi ko, ang saya-saya ko. Parang dito, napakaliit ng tirahan natin. Pero ang saya ko. Oo. Very, ako, kumbaga, kontento ako na kayang-kaya mo palang mabuhay ng simple talaga na. Doon, dumaan tayo sa hirap din eh. So, pero nung time na mahirap yung buhay, yung parang gusto mo na talagang kailan kaya ako aasenso, kailan kaya yung mga ganyan na parang hindi mo na a-appreciate yung time na yung na yan, yung binigay ni Lord sa'yo na buhay. Kasi yung iniisip mo lang, naghihirap ako, iniisip mo lang, naku, ano man kaya yung, kung saan ko naman kaya kukunin ito, ganyan. Diba? So, napakasimpleng buhay na hindi ko man lang mabili yung mga gusto ko. Though, nung time, Sir G, na wala pa ako, hindi naman talaga ako mapaghanap eh. Kung ano yung nandyan, ini-enjoy ko, hindi rin ako bumibili ng mga hindi ko kailangan. At hindi ako bumibili ng mga bagay na hindi importante. So, yung mga importante lang talaga yung binibili ko. Para hindi ako namumroblema sa pera, hindi ako namumroblema sa mga bayarin. 'Di ba? Kasi tayo, minsan, kaya lang naman tayo namumroblema sa pera kasi nga, gumagastos tayo beyond our means, Dapat 'di ba? yung priority natin, yung savings natin. Kung ano yung kaya Mas save natin, tayo. kung gusto mo na mamuhay ng masaya, na wala kang problema, kung ano yung kaya lang ng pera natin, yun lang yung igastos natin. Huwag na tayong gumastos ng hindi natin kaya. At saka, medyo i-off mo yung mga advertisement sa Facebook mo. Kasi kahit ako nga, Sir G, napapabili. Kapag, tapos minsan, ay, hindi ko naman pala ito kailangan. Oo. Diba? So parang, Darating na. ka lang sa advertisement na, kasi doon sa advertisement, ipinapaano sa utak mo na, kailangan mo to, dapat bilhin mo to. Oo. 'Di ba? Tapos, nung nandyan na,
hindi naman pala siya ganoon ka-importante. So ano ba yung importante Yun ang sa pinaka ngayon? Oo, dapat. di ba? Napaka-importante yung food muna, yung pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, pambayad sa school ng mga bata. Oh, So, lalo na doon ngayon, muna pasukan. tayo mag-focus, 'di ba? Yung ibang bagay kapag may extrang pera. So, Saka kapag na lang. Oo, kapag may incentives kang darating, wag mo munang ipangutang, 'di ba? Mas maganda, sabi ko nga, yung mga unexpected na pera na darating, kung maaring savings na lang. Oo. Oo, kasi hindi naman siya talaga kasama doon sa ano mo eh. Kumbaga, sa monthly na income mo, so ibig sabihin, yung monthly income mo, na nakaano na yun, nakalaan na yun sa mga bayarin, para sa bayarin. So, wag ka nang isip pa ng mga extra Wag mo nang bilhin. Or pwede naman, Katan, kumbaga wag mo nang Oo. bawasan. Pwede naman 50% gastusin mo kasi syempre kailangan mo rin naman sigurong ilabas din ng family, ipasyal. So 50% savings, mas maganda 'yon at wag mangungutang nang hindi naman talaga kailangan. So Oo. kung mangungutang ka or gagastos ka naman sa birthday celebrations na Be sure after that wala ka ng pera, Excess wag mo na. yun. Oo, wag Yung na. gastos mo, excess mo yun. Kasi ako, for how many years in my life, hindi naman ako gumastos, Sir G. Hindi ako nagpapaparty ng birthday ko. Enough nang, ayan, magsimba ka, kumain ka sa labas, or magluto ka ng pansit, or kung ano man na pwede mong lutuin, di Pero ba? dapat talaga pag-ipunan kung gusto Pero mo nung maghanda. meron na ako, wala nang problema sa akin kung maghanda ako kasi kumbaga nagtrabaho naman akong buong buhay ko at hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin ako. 'Di ba? Yung mga nakakausap natin doon sa Maynila, kumbaga nakikita natin talaga yung pagpupursige, 'di ba, Sir G? Tayo nga Sobrang natin, pagpupursige. sabi nga sa akin ni Sir G, naku mami, parang gusto ko na ditong tumira. Grabe, kung ako ang nakatira dito, hindi ako mawawalan ng trabaho. Bilangan mo ako Kikita ng talaga ako ng gusto. Ilang months, Mizel? Excuse me po. Magiging magiging big Millionaire. time ako doon. Big time. Kasi nga, ang dami po talaga ng opportunity. Ang daming Bawat opportunity. oras. Oo. Kami nga, imagine, di ba? So, bakit pa kami magpapagod? Di ba? Para Pero, doon, kung nandun. iisipin na meron naman tayong kinikita dito. Pero nakakita kasi tayo ng opportunity. Yes. Di ba? Nakakita tayo ng opportunity na kahit magpagod pa tayo, okay lang. Kasi gusto natin yung ginagawa Oo, natin. Happy kasi tayo with happy that. tayo. At saka yun nga, parang hindi kasi sayang kasi kapag papunta kang Maynila, magbabakasyon ka, so at least kumikita ka pa rin So, hindi pa rin habang nandoon bakasyon ka. yun. Purely So, bakasyon. ano pa rin, ano? Pero ang kaganda doon, Mr. talagang ini-enjoy natin every minute of it. Hindi natin pwedeng basta-basta lang talikuran kung ano man natin gustong pasukin na maging, kumbaga, hanap buhay. Oo. And nakikita ko talaga, Michelle, na you will go far talaga pag sinabi mo talaga sa sarili mo na aasenso ako, plus yung mga opportunities na hindi mo pinapalampas. Oo nga, Sir Jet. Tsaka tayo, di ba, bakit tayo nagluluto dun sa condo? Imagine po ninyo, kasi every time na kumakain kami sa labas, nag-spend kami ng nasa 2,000 to 2,500, Ang laki. ganyan. Apat lang kami. So, sabi ko, matatagalan tayo dito sa Maynila. Kung ganyan ang magiging natin, 'di ba? Yung buhay natin, nakakain tayo sa labas, gastos yun ang ganyan. Sa isang araw, magkano yung gastos natin, Oo. 'di ba? So, 3 masyadong times a meal tayo. 3 masyadong times a day. 3 times a meal. Di ba kung gastos kang 2,000, 6,000 na. Samantalang kako kung mamamalengke tayo, 'di ba yung 6,000 natin, pang 1 week na natin yun. Just imagine, 'di ba? i-share din natin yung trinay natin for 300 pesos. Oo. Nagawa natin Diba? for the Bumili for tayo the ng whole day. Bumili tayo ng pang-adobo, no? Tapos Tinapay, linagyan natin ng bigas. patatas. Bumili kami ng bigas. Sobra naman yun sa 300, Sir G, kasi yung bigas at saka yung yung 300 lang yun kasi yung yung karne. Yun lang ang karne at saka patatas. Yun lang yun, yung binili Pero natin. lumabas din yung skill na talagang sabihin ko Oo. sa iyo na ang Tapos, galing ko rin pala magluto. niluto natin ng tanghali hanggang hapunan pa. So, imagine that na kung iisipin po, kaya naman sana, kaya naman namin yung 6,000 a day na meal na pero syempre iniisip natin
bilang negosyante din, 'di ba? Yung pera madaling maubos po kung yung gastos natin, yung Nag-overflow. walang control. Walang Overflowing control. ng gastos. Kasi hindi ibig sabihin na negosyante malaki yung kita. Hindi po. Maaring malaki yung benta, pero yung kita maliit. Kasi yung benta mo, yung product na binenta mo, babayaran mo yun in full sa supplier. So, yun nga lagi kong sinasabi, yung pera ni Daraga Home Depot, hindi ko pera yan. Pera yan ng kumpanya na kapag pumasok, lalabas yan. Yung matitira lang dyan, yung ano lang, di ba? Yung ano nga ba yun? Yung konti tubo, lang. maliit na tubo lang. Maliit lang. Yung tundag, kung baga sa Bicol, tundag sana ang matutira dyan si mo. So, kung ikaw hindi ka marunong talagang mag-handle, mawawala yung ano mo, yung negosyo mo. Kaya Kasi dapat napaka-importante, marunong kang humawak ng finances Marunong mo. ka talaga Kung mayroon mahawak. kang maliit na pera, kung papaano mo pa yun papalaguin para in case na medyo mahina itong negosyo na to, Meron makasurvive ka. Hindi mo Meron kang makukuha other income. yung pera na doon, 'di ba? Para sa mga pang-personal mong pangangailangan. So, dapat may alternative ka para in case may kukunin ka, may panggastos ka sa pang-personal mo. Tama. Wag mong iisipin na sa iyo na pera, ay nako na, ang dami ko ng branches, ang dami ko ng pera. Kung iisipin mo yan, sige lang ang gastos mo, sige lang. 'Di ba? Walang control. Pero kung ang iniisip mo, hindi akin yan, sa company pera yan. Oo. 'Di ba? Pangbayad ko yan sa supplier, pambayad ko yan sa mga expenses, sa mga rentals, pambayad ko sa mga empleyado. Kaya ako naman, naman ako, Sir G, na magsabi na hindi ko pinapaasa sa sahod yung, anong tawag nito? Hindi lumalampas na sa sahod. Anong tawag nun? Yung hindi nadidelay. Hindi nadidelay yung sahod ng mga employees kasi nga, nilalaan mo na yung pera mo sa mga expenses. Sa kanila yung pangsahod, pangbayad sa kuryente, sa tubig, sa lahat-lahat ng expenses. So, nakalaan na yan. Hindi mo dapat yan gastusin. Kaya kami naman, katulad ngayon, taghina. 'Di ba? Mahina yung benta ngayong taon kasi mahina yung ekonomiya natin. So, bagsak yung ekonomiya. So, kailangan natin mag-isip ng alternative, 'di ba? Medyo mahina ngayon, dapat meron tayong extra na pagkukuhanan para at least man lang yung mga personal necessities natin, personal na gastos natin, may pagkukuhanan tayo. Hindi na natin kukuhanin doon sa negosyo natin, 'di ba? So, ganun dapat din yung mindset natin. At saka, minsan yung pagtitipid naman, why are we doing this? Is because tinuturuan din natin yung ating dalawang anak na matuto din. Oo, kasi hindi sa lahat ng oras mayroon tayong ganong panggastos. Like for example, paano mo magagastusin ang pera mo kung maliit na lang ang amount? So, ganito yung mga dapat mong gagawin. So, inahanda rin natin to para sa kanilang future. Di ba? Oo nga, Sir G. Kasi kung ipapakita mo sa kanila na maalwan yung buhay mo, hindi na rin sila magsisikap. Ganun lang pala. Ganun pala. Sige, gastos lang tayo ng gastos. Total, marami naman tayong peras. Yung parang ganyan. So, hindi sila matututo. Dapat, yun na nga, para umasenso ang negosyo mo, dapat alam mong hawakan yung finances mo. Tama. Hindi mo iisipin ang dami mong pera. So, maraming perang pumapasok pero yung lumalabas, dapat computed mo rin. Dapat hindi ka mamumroblema kasi ako ayaw kong namumroblema ako sa mga bayarin. Ayaw kong nai-stress ako. Tama nang na-stress ako dahil ang dami kong trabaho. Katulad po ngayon, bumiyahe kami kagabi, dumating kami ng mga 6:30, 'di ba? Sir G, natulog lang kami ng konting oras. And then bumangon kami dahil meron kaming event na pinuntahan. Ganun, work din po 'yon, yung pinuntahan namin. And then meron na naman kami, 'di ba? So ngayon ito ulit. Sabi ko mayroon pa pala tayong heart to heart. Mamaya pa pala ako At saka makakapagpahinga. pagkatapos nito, akala ko makakapahinga na ako. May hindi pa TSG pala. ballroom pa. So ganun, kumbaga kaya mo naman ang matulog sana pero dahil kailangan sa trabaho. Nangamanage natin magawa at maayos itong mga ating ginagawa. It's because ang kagandahan nito, Michelle, nagko-complement tayo. So, nandun yung ating
Yung pagbo-boost, yung pagsasabi na sige lang, go lang tayo habang kaya pa natin. At saka yung inspirasyon na hindi nawawala. Yun ang kagandahan kasi nakahanap ako ng partner na halos same kami ng drive. Kumbaga, napaka-importante po yung nagsusuportahan kayo sa isa't isa. Na mayroon kasing partner na hihilahin ka pababa. Nandoon ka, paakyat ka na sa taas Oo. pero hihilahin ka pababa. Hindi mo alam kung anong rason. Ang kagandahan po sa amin ni Sir G, kasi naghihilahan kami. Pero Pataas. 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 Sinihila ko siya pataas, sinihila din niya ako pataas. So sabay kami. Kaya nga sabi namin, ano man ang mangyari, hindi kami maghihirap kasi masipag kami at madiskarte. Hindi rin kami Mapili sa trabaho. Imagine nung nandoon kami sa Maynila, mga bitbit namin dahil namalengke kami, namili kami ng mga gamit na para sa negosyo. So, talaga kami, pwede naman kaming, Kaya nga. maupo na lang, pero nag-ikot kami para makapili kami ng Kaya sabi medyo minsan, mura. we can be a CEO, we can be a general manager, pero we can be a houseboy, a housemaid. oo. And lahat namin kayang gampanan. Yun ang kagandahan doon, Miss El, kasi wala tayong anuman na ere na sinasabing, hindi ko na yung hawakan. It's because hindi ko hindi ko linya. Hindi. Nandun tayo sa kasabihan na ano man ang mangyari, nandiyan tayo magiging matatag tayo, tatayo ulit tayo. It's because marunong tayo dumiskarte sa buhay. Opo, diskarte lang sa buhay tapos walang arte. Oo naman. Kasi sabi nga ni Sir G dati sa akin noon, dapat may assistant ka na. And Hayaan mo na yan, kaya pa tuwang-tuwa naman. ako, Michelle, kasi dun sa Manila, di ba? Dun sa condo, just imagine yung suot kong short na hindi ko sinusot dito. Tapos, nakapunta ng mall. Doon po kasi, sa totoo lang talaga Diba? kasi extended yung namin. Dapat ilang araw lang kami doon. So, extended yung stay namin. Kaya naglalaba. Tapos yung mga, nung medyo alakala ko paalis na hindi na ako naglaba. So, na lang, short lang talaga kami. Naka-short lang na pangbahay. Oo, Pero, tapos- na dito, sabi ko nga, Daddy, wala naman tayong kakilala dito. Yun ang alam natin. Walang kakilala. Tapos meron pala. Pagbukas ng elevator, nandiyan ka. Ay, nako. Yun ang Kaya ako, tuwang-tuwa ako kasi nakita ko talaga yung nagiging ibang tao tayo once na naranasan natin yung saya ng buhay, yung makikita mo Yung talaga na hirap. ito pala yung gusto mong buhay na nawala ka doon sa pagiging CEO, pagiging general manager. It's that ang kagandahan talaga dapat natin i-enjoy. Ano man na nandyan tayo sa sitwasyon na yan, dapat i-enjoy natin. Oo. Diba? Kung i-enjoy mo lang Oo. kung ano yung nangyayari sa buhay mo, medyo nahihirapan ka. So, Enjoy natin, tanggapin. diba? O, tanggapin. Tingnan mo yung positive Walang question side. na bakit Oo. mahirap ako, bakit ako ganito. Hindi. Tingnan mo yung positive side, 'di ba? Kung bakit mo pinagdadaanan 'yan, Tama. may reason. Ano kayang reason ni Lord? So, antayin ko na lang, pero habang nag-aantay ko, magtatrabaho. Magsusumikap. Masaya akong magtatrabaho. 'Di ba? So, maganda kasi na happy ka kung na nagtatrabaho. Nasaan ka man Tama. ngayon, 'di ba? And maganda rin na ma-appreciate mo siguro yung employer mo dahil may trabaho ka. Yes. Instead of si boss na lang ang yumayaman. Si boss lang, sige trabaho ko, si boss naman ang yumayaman. Pero hindi mo ba naisip na kung wala yung employer mo, maaring baka wala ka ring trabaho, 'di ba? Kung wala si boss, kung hindi marunong si boss, baka magsarado yung Kumpanya. yung kumpanya, mawalan ka rin ng trabaho. So, instead na mag-isip tayo ng kumbaga na si boss na lang Kakasira ng Oo, kumpanya. ng kumpanya o kaya iisipin mo Sarili yung mo. pagod mo, yung pagod mo na lang ang iniisip mo, hindi mo iniisip yung pagod din ng mga katrabaho mo at ng boss mo. So, maging talaga tayo. So, isipin natin na lahat tayo nagpapagod para gumanda kung ano man yung meron Tama. tayo ngayon, di ba? Yes. At isipin mo rin na nandito ka,
nakakatulong ang employer mo sa'yo. Sa'yo. Dahil sa employer mo, may trabaho ka. So, maging grateful tayo. Kasi, ang grateful na tao, pinagpapala ni Lord sa totoo lang. Kasi, ever since Sir G, ako, nagkaroon ng trabaho, very grateful ako sa employer ko. Very grateful ako sa pinagtatrabahuhan ko. Very grateful ako sa buhay na kung ano man yung buhay na binibigay ni Lord. Kahit nga noon, grabe na yung sakit, grabe na yung grabe talaga yung pinagdaanan ko. Pero iniisip ko talaga kung ano yung positive side ng mga pinagdaanan ko. Tama. So, naging strong ako dahil doon sa mga binigay na pagsubok ni Lord sa akin. Kaya umabot ako sa ganito, 'di ba? So, thank you, Lord. Oo, kaya dapat magpasalamat sa lahat ng biyayang nakukuha sa araw-araw at kung ano man ang iyong ano ngayon, yung sitwasyon ngayon, be thankful na nandyan ka buhay, talaga nandyan kasama yung mga mamahal mo sa buhay. Oo, sige, magbasa na tayo. At So, thank you so parang much sa mukhang ating letter sender for this afternoon na si Miss si Jubel. Jubel. Oo. Ayan. Ito yung kwento niya, Mizel, na yung basahin na ngayon. Dear Sir G and Mizel, it pains me whenever I see friends na pinaglaban mo pero at the end, ikaw yung iniwanan. Opo, isang grupo po kami and masasabing organized kami because we treasured each other and iisa pa lang ang adhikain. Hanggang ang isang kasamahan namin dito nakapag-recruit ng medyo mahambog at nagmamarunong. From that time on, naging magulo na ang sitwasyon. Since ako yung naturingang senior sa grupo, ako po ang hinirang na leader nila. Hanggang may mga desisyon ng kini-question imbes na pag-usapan at ito ng recruit na bago ang nagsisimula. Naging ma-impluwensya ito at talagang naging isa sa against sa akin. Okay naman na sana, kaya lang feeling ko unfair sa sarili ko na binibigyan ko sila ng pagpapahalaga pero ako never nilang mabigyan ng kaunting importansya. Di ko na worth na ipaglaban sila kaya ako ay nagbabalak na lang na umalis na lang sa organisasyon. Tama kaya itong aking desisyon. Ayan, ang sulat ni Jovel. Sa akin, Mizel, tatlo lang naman yung pwede kong ipayo sa kanya, kay Miss Jobel. Una, itigil mo na ang paghabol sa mga taong hindi naman marunong mag-appreciate. Yun ang dapat mong gawin. Pagod lang aabutin mo dyan. So, bakit mo pagbibigyan ng oras? Dapat ka maghinayang sa oras na binibigay mo sa kanila kasi mas may deserving ng oras mo. Di ba, Mizel? So, pangalawa, i-redirect mo yung energy mo. Ibigay mo sa mga taong reciprocal. Yung binabalikan din yung effort at pagmamahal mo. Yung tipong appreciated ka, it's because who you are, kung ano meron ka. At ang pangatlo, Mizel, matuto kang mag-set ng boundary. Kaibigan, hindi ibig sabihin utusan na 24/7. So, yung mga pinaglalaban na sinasabi mo, dapat nilang i-appreciate, dapat nilang mabigyan ng tamang appreciation, yung pagtanggap kasi nga talagang tutong-tuto ka sa kanila pero nawala yung tipong hindi ka nabigyan ng importansya. Mizel? Ako naman, Jovel, sa tingin ko, i-correct mo ako kung mali ako, ha? Kasi before, Jovel, nasabi mo, wala pang pumapasok na recruit, nasanay ka kasi ikaw yung senior sa kanila, ikaw yung head, walang nagko-question sa mga decisions mo. Kaya nasanay ka siguro, kaya nung may pumasok, kinu-question ka na. Kasi sa isang grupo, Jovel, hindi lang naman isa yung nasusunod. Kung ikaw, halimbawa, may decision ka at kinwestiyon ka, ipaliwanag mo yung side mo. Then, tanungin mo rin sila kung ano yung gusto nila. So, pag-usapan ninyo, tapos pagbotohan ninyo, kung ano yung may pinakamalaking boto, 'di ba? Yun na yung susundin. Kahit ikaw leader ka nila, kung hindi yun yung kagustuhan mo ay hindi kagustuhan ng grupo mo, yung kagustuhan ng nakakarami, yun ang masusunod. Siguro, nasanay ka lang dati na walang kumu-question sa'yo. So, ngayon na may kumu-question na sa'yo, parang na-hurt ka na. Yung feeling mo na hindi ka na importante, na hindi ka na pinapahalagahan, na nang dahil lang may bagong recruit,
doon na sila kasi hindi mo ba naisip na baka kaya nila kinakampihan ay baka meron ding basihan, 'di ba? Yung desisyon, baka yung desisyon nitong bagong recruit, yun din ang gusto ng nakakarami. Oo. So i-evaluate mo rin yung sarili mo. So, tama ba itong nararamdaman ko? Baka ako din yung mali. Baka nagiging selfish din ako. 'Di ba? Oo. Kasi matagal akong naging leader nila. Sunod-sunuran lang sila sa akin. Tapos may biglang bagong recruit na nag-question sa akin. Na-hurt ako kasi ngayon may kumu-question na sa akin. 'Di ba? Kasi sa isang grupo talaga, sa isang grupo, hindi lahat parehas kayo ng utak, 'di ba? So meron talagang magko-question kahit ako bilang may-ari ng kumpanya. Pwede pag mayroong suggestion sa akin ng tao ko, Sir G, ang mga managers, tinatanong ko 'yan. Ini-interrogate ko 'yan. O bakit ito? Bakit ganyan? So hindi ibig sabihin na kino-question ko yung parang ayoko na doon sa anong tawag nito? Sa suggestions mo. Gusto ko lang ilabas mo kung bakit mo yan sinuggest, kung anong kabutihan na maidudulot niyan sa grupo or sa kumpanya, 'di ba? So yun, hindi ibig sabihin na kino-question ka, ayaw na, 'di ba? So kailangan lang siguro na ipaliwanag mo kung ano yung kagandahan nitong suggestion mo, ano ang makakabuti sa grupo. 'Di ba? Hindi po ibig sabihin na may nagko-question, may nagko-kontra, kaaway mo na. 'Di ba? Hindi ibig sabihin nun na na-divide na kayo dahil may kumontra sa iyo na ibang grupo. So pag-uusapan ninyo ngayon, It's just normal. bawat desisyon, at hindi ibig sabihin na sa meeting ninyo nagkaroon kayo ng diskusyon, magkakaaway na kayo, nagdidiskusyon lang kayo kasi kailangan ilabas mo kung bakit yun ang desisyon mo, kung bakit ito ang dapat masunod. Same with doon sa ibang kagrupo para makapag-come up kayo ng maayos na desisyon para sa grupo nyo, 'di ba? Para yung iba naman na kagrupo makapag-isip, alin ba dito yung maganda? Ito bang suggestion ni A o itong suggestion ni B, 'di ba? Sa diskusyon doon yung makikita kung ano yung mas maganda. Kaya napaka-importante na may healthy discussion sa bawat decision na gagawin kung group kayo. So pag-isipan mong mabuti. Pero kung sa tingin mo, Jovel, na hindi na healthy, 'di ba? Kasi meron ng iba na kung sa tingin mo lang, hindi ka na masaya, 'di ba? Hindi na healthy yung relationship sa grupo niyo. So you can get out of the group para naman hindi ka masyadong ma-stress. Kasi tayo naman, kaya tayo pumapasok sa grupo kasi pwedeng kailangan natin ng companionship, 'di ba? Ng mga friends, or kailangan ng makakatulong para sa mga community projects, o kaya kung ano-anong mga dahilan, 'di ba? Pero kung hindi ka na masaya, bakit ka pa magi-stay, 'di ba? Ang napaka-importante kasi yung healthy yung mind natin, healthy yung katawan natin. So hindi tayo magiging healthy kung nandyan tayo sa mga toxic na tao, 'di ba? Kung toxic. Pero i-review mo yung sarili mo. Ano yung problema? At kung anong problema, kasi mamaya niyan ikaw pala yung toxic sa grupo kasi gusto mo pala ikaw lang yung nasusunod, 'di ba? Ayaw mo nang may kumukontra sa iyo. Normal kasi 'yon, 'di ba? Alam mo, normal lahat naman tayo, Michelle, na-experience na rin natin yan. Oo naman. Ako, na-experience ko na rin yan. So, ako din, ang ginawa ko, what's important, pinaglaban ko yon, yung grupong yon. Pero kung ayaw nila, or hindi naman actually ayaw nila, kung hindi nila appreciate or hindi nila naalala, it's okay. It's important. Ginawa ko yung tama. Oo, nung Para nandun sa ka akin. sa group na yon. Kasi yung realization kasi, Michelle, ang pinaka-importante sa buhay ng tao, yung tumulong. Oh, at saka isipin mo rin kung bakit nandyan ka sa group. Ano ba yung reason mo kung bakit nandyan ka? Yun doon ka na mag-focus, wag na doon sa bagong recruit na Kaya ako naman, sinasabi Michelle, mo. ang ginawa ko, umalis na lang ako, gumawa ko ng sarili kong mundo, it's because doon ako happy. Oo, Yung mga yun tipong- na lang. Kasi
tayo naman kasi, Sir G, Oo. pwede naman tayong makatulong kahit wala tayong kinabibilangang grupo. Oo naman. 'Di ba? Pwede naman tayong maging masaya kahit wala tayong kinabibilangang grupo. So, pwede tayong tumulong kahit wala tayong kinabibilangang grupo. Sa office pala sila, Miss El. Sa? May mga grupo-grupo din pala sa office. Sa office. Oo. Sa office po, normal po minsan. Yun nga ang sinasabi ko. Hindi magkakaiba tayo ng pagkatao. So normal na may mga pagkakataon na hindi tayo magkakaintindihan. Ang importante pag-uusapan ninyo para magkaroon pa rin kayo ng magandang samahan. Kasi kahit sa bahay nga, kahit mag-asawa nga 'di ba? Oo. Nag-aaway Kayo pa kaya na magkakatrabaho lang, 'di ba? Ang importante, yung meron kayong leader. Yan na namamagitan sa inyo. Kaya napaka-importante na may leader na Siya nga yung namamagitan leader, sa eh. inyo. Kung ikaw ang leader, kung ikaw ang leader, mas maganda kasi mas Pero mapag-uusapan nyo ng yung tanong mabuti. niya, kung alis ba siya sa grupo, Nasa sayo Nasa sayo yun. Nasa sayo, ikaw magdidesisyon yun. Kasi ikaw yung nakakaalam kung ano talaga ang tunay na sitwasyon. Pero para sa akin, kung ikaw ang leader ng grupo, pwede mong ipatawag lahat ng kagrupo, and pag-usapan sabihan, ninyo. pag-usapan. Tama. Kaya itong sabi ko sa iyo, Miss Jubel ba? Sabi nga, dreams do come true, pati yan sa friendship, Mizel. So, darating at darating din talaga yung taong hindi ka iiwan pagdating ng oras. Oo. Yung paglalaban ka rin, di ba? May mga friends na kahit hindi kayo nagkikita kasi kasi mga busy kayo pareho. Katulad nito ni Daddy Mabuyo. Love na love ko 'yan kasi noon everyday kaming magkasama kasi wala siyang work nung time na 'yun naaano ko pa siya anytime naisasama ko siya pero ayoko na ganyan ka, nasasama-sama ka lang sa akin na wala kang work, na ayaw naman niyang mag-work sa akin kasi alam niyang ugali ko. Baka daw mag-away kami. So, nung nagtrabaho na siya, nirespeto ko na may work siya. Kaya nga, nami-miss ko na siya. Bihira na kaming magkita. Sabi niya, yes, remember those days na kung malapit tayo sa house mo, uuwi tayo for lunch. Kasi noon po kasi, lagi kaming magkasama. Kasama ko siya kung saan ako pumunta. So, may mga time, malapit kami, instead nakakain kami sa labas, uwi kami sa bahay. 'Di ba? Para makatipid. Kasi nga, Sir G, paano ka aasenso kung yung gastos mo sobra-sobra pa doon sa kinikita mo, 'di ba? Tama. Dapat, Kaya, ang gastos mo, sapat lang. sapat lang dapat. Kaya Miss Joel, so habang hindi pa dumarating yung taong magpapalaga sa iyo, yung mga grupong magpapalaga sa iyo, it's okay para sa akin na umalis ka na muna sa grupong 'yan. And what's important, yung peace na sinasabing dapat makamtan mo. So, mahalin mo muna yung sarili mo. Deserve mo 'yun, 'di ba? Kaya dapat gawin mo slowly, pwede kang lumabas sa group or sabihin mo magpahinga ka na muna, then pabayaan mo na muna kung sinong gusto maging leader nila. Pag leader ka kasi, dapat ready ka na With that, oo. ready ka na pinag-uusapan ka behind your back. Ready ka And na you should admit it. ready ka na kutsain sa likod mo dahil sa mga desisyon mo o kaya sa mga ginawa mo o kaya ready ka na hindi ka anong tawag nito? Mapikon. Hindi, yung hindi ka ma-appreciate kahit grabe binibigay mo na lahat, hindi ka pa na-appreciate. So ready ka niyan kasi ganun talaga. Kahit anong gawin mong kabutihan, kahit anong gawin mong maayos, hindi lahat nakaka-appreciate. So dapat nung nag-decide ka na ikaw ang maging leader, ni-ready mo yung sarili mo. Diba? Ready mo yung sarili mo. At saka, hayaan mo kung It's ano not mga- your loss, Oo. Joel. It's their loss kasi nga, ikaw yung nagpahalaga, ikaw yung nagbibigay protection sa kanila, pero hindi nila na-recognize. It's okay. What's important, nandun yung pag-aalala mo, yung pagmamahal mo, at pagpapahalaga mo sa mga taong ito. At saka, dapat talaga, pag leader ka, fair ka. Fair ka sa lahat ng mga
members. Tama. Mo, 'di ba? At ipakita mo na may strong personality ka. Oo, na hindi ka nila kayang matatag. paiyakin, na hindi ka nila kayang dahil leader ka 'di ba? Paalisin. Oo. So dapat Maapektuhan. strong- Dapat hindi nila kayang maapektuhan ka. Yan, dapat strong ka and firm ka kung ano man yung desisyon na ginawa Sabi nga mo. ni Mami Basta D. yun ang tama. Sabi ni Mami D, Oo. correct. Doon na tumpak, tayo tama. sa mag Thank you so shout much, out na Miss tayo. Jubel, for the trust dito sa ating Heart to Heart show. Oo. Hello pala sa lahat ng mga nakilala, naging kaibigan, naging close natin dyan sa C Residences. Doon po sa mga kaibigan natin na nagpabook sa amin. Maraming salamat po mula pa noon. Na, Yung lalo na trust yung mga na hindi binibigay sa kakilala. atin. Oo, kakilala at mga kakilala na nagtitiwala. Maraming salamat po. Pwede po kayong magpabook sa ating Maricel's Place po sa C Residences. Staycation Staycation po sa natin. Siri Residence. Ang kagandahan po doon dahil napakalapit po namin talaga, 'di ba? Oo. Sa mga lugar talaga na destination. And soon, yung Oo. yung by 2027, mabibilog Yung na maayos SMX na SMX convention. center, convention. Nandun lang po 'yun sa Tawid ka lang ng kalsada. Tatawid ka lang ng kalsada, SMX na. Tatawid ka lang din ng kalsada, MOA na. Oo. Kami talaga yung pinakamalapit talaga sa lahat. Kaya, 'Di ba? Kaya mong pumunta ng 'di ba Baclaran? Pwede nga palang Walking lakarin distance lang lang. yung Baclaran from So just C contact us Residences. po and we're so happy na ma-i-book po kayo. Oo, thank you so much kay Sis Bing. Ayan. Thank you so much kay Marina na nakabook ngayon sa sa isa sa mga unit natin. Oo. Oo, at saka doon sa ibang unit. Thank you so much. Hey, ito And Ma'am Ellie sa lahat ng Lateria. mga- Thank you so much. Sa lahat ng mga nagpabook na. Oo. Oo, thank you. And sa magpapabook pa. Opo. Good afternoon daw sa atin, Mizel. And syempre, sabi naman ni Ma'am Ellen, watching daw siya. And thank you so Done much for sharing. the Thank you so much. shared. Oo, syempre, lahat ng mga branches ng Daraga Home Depot, lahat ng mga employees, Salamat po. thank you so much and hello sa inyong lahat. And yan nga sa aking BFF, kay Daddy Mabuyo, hello. And syempre, kay Mami D, Jo, hello, sabi ni Mami pakibaba. D. Yan. Welcome po to all sa inyo, si Renzo Quinones. Yan si na Renzo, nakabook din yan sa isa sa mga unit natin sa next week. Wow, Tess Chong, wow, you are back. See you tomorrow po. Anong We meron will be natin having a meeting tomorrow. Okay, sige po. Pupunta kami. And kay syempre, Justin kay Justin Maravillas, Maravillas, True Mamsel. Thank you. Kay Jackie, hello kay Jackie. Ayan, naging na natin si Regular Jackie. natin si Jackski. Good afternoon, Jackski. Good afternoon po, Sir G and Mamsel. Hello, Jackski. Thank you so Hope much. to meet you. Ayan, si Yusel Paikana. Hello, watching from Pasay. Si Yusel po, siya yung nag-a-assist ng mga natin. At may din po siya dyan. May mga unit din po siya sa C Residences. Nagbabatuhan kami ng ng guest. Pinapasahan ako ng ating guest. sis- Papasa din ako ng guest. ang Thank you so ating much, sis na si- Yusel. At sa family ni Yusel. Ma'am Cora super Castillo, sexy. ang ating sis sa TKP. Sabi niya, Mizel, pakibasa. Sarap manood, coming from the puso talaga. Thank you po, Thank you so much, Cora. sis Cora. Kay Kuya Joe Vlog, dan share po, pabati po ang Anislag National High School Faculty. Hello po sa lahat ng faculty and staff ng Anislag National High School. Nagdala po yung Daraga Home Depot ng mga balde. Yan, Oo, para sa para sa mga kanilang, CR. Diyan po sa Anislag National High School. Para sa kanilang Brigada Eskwela. Para sa kanilang Brigada Eskwela. Thank you so much din to Yan na nga yung sabi ni yan. Yes, remember those days na kung malapit tayo sa house mo, uwi tayo for lunch. Kasi nga, yun na kay nga. kay Oo, Di kasi Mabuyo. hindi ibig sabihin na, yun nga, may mga hawak kang pera, sa'yo na yung pera na gagastusin mo na ng bara-bara. So, dapat marunong ka talagang humawak ng finances mo para, kung gusto mong umasenso. Diba? Trushel Lopez. Hello Sabi po. niya, watching from Branyadero. Hello sa lahat ng mga taga-Banyadero, Sir G. Kay Daddy Joe Ibueng, good afternoon po, Sir G and Ma'am Sel. Tama po, Sir G, ang binigay mong payo. Yan. Sabi naman ni Mami D. Correct. Correct. Tama. Yan, napakagandang si Mami D. Oo. We're so proud of Mami D. Talaga naman. Yan. Oo. Hello kay Nanyulan, nanunood. Uy, kay Ma'am Melissa
Tablante Mission, dyan sa Metro Bank. Daraga, hello po. Thank you for watching, ma'am. Kaya sa aking BFF, si Bing Nolia, na nasa Kotmon. Hello, miss you. Si On Style Daraga, nanonood. Hello, Wena. Hello, thank you so much for watching. Ayan. Miss Agnes Capino, thank you so much. A belated happy birthday to you. Si Sis Marilu Bebot Lufamia, dating president ng KCDM. Hello, sis. Thank you for watching. And syempre kay Daddy Joe, thank you so much for watching, for pag-share nitong ating show. And sa lahat ng ating mga AB and anchors, thank you so much po. And see you soon kasi we will be having a meeting also. Ipopost ko na lang. Opo. And sa lahat ng ating mga viewers and followers and sa mga sponsors natin, thank you so much talaga. Oo, abangan niyo po yung pagbubukas ng Alejandro Learning and Assessment Center. Yes. Ayan. We will be having that soon. Yes. And you're all invited naman sa ating TKP ating opo, ballroom. anniversary ballroom. Yan, sa July 11. For tickets naman po, paki-contact na lang po sa amin dito sa Heart to Heart or sa station mismo, sa akin, kay Michelle, and sa station, pwede silang pumunta dito. Opo, pwede silang bumili. Pwede kang mag-iwan ng ticket dito kay We have Jonathan. tickets here. Available. So, available po yung tickets para po sa anniversary ng Tulay Kalinga ng Panginoon. Ayan po. Napakalaking bagay po yung tulong na may papaabot nyo napakalaking sa bagay amin. po. Kung baga nag-enjoy ka na, pwede ka pang manalo ng mga appliances. masarap At yung the same pagkain. time, marami ka pong matutulungan dahil ang Tulay Kalinga ng Panginoon po ay tumutulong po sa mga foundations, may mga charity works po na ginagawa. Mga bata, mga family na na nangangailangan ng tulong. Tama. Oo, So, may mga share your blessings, sabi nga Mizel, and talaga namang dyan tayo magiging masaya. Habang tayo nakikitang nagbibigay, talagang mafe-feel mo yung totoong diwa ng nung pagiging Kristiyano mo, di ba? Opo. Kumbaga, nilalapit ka ng Tulay Kalinga ng Panginoon sa Panginoon natin. At the same time, ay tinuturuan pa tayong tumulong sa community natin, di ba? So yun, sabi ko nga Mizel, ang lahat ng ito talaga ay dahil sa ating mga viewers, sa ating sponsors na nandyan nagpa-follow sa atin kasi we are so happy kasi yung ABN ay patuloy dumadami ang followers. And ano lang yun talaga, Michelle, wala tayong ginagawang boosting or whatever na Opo, organic po organic lang talaga yung natin. likes and follow natin. Thank you so much sa lahat po ng followers namin. At patuloy po na mag-follow sa aming Alejandro Broadcasting Network na page. Naku, marami na po kayong ilalike. Ay, Michelle, may nagsisingit sa akin. Hindi daw tayo ng program ng Saturday ng What's in the Box. Kaya hinihintay nila yung What's in the Box natin. Sa 600 na yon. Oo, 600 sa na po yun Saturday. naman. Ayan. Thank you Abangan so nyo na much. lang po sa Saturday. Yung What's in the Box. Sabi nga ni ng Michelle, ABN. Sa lahat ng may hindi pagkakaunawaan at pagkakaintindihan, pwede nyo itong masolusyonan kung itong pag-uusapan ng Heart to Heart. Bye! Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. They're an
ordinary moments into extraordinary ones with TCL.